So, ito pong classroom rules. Itong acronym na SAN is clickable sila. For example, letter S, click mo lang po yan, tapos lalabas ito. Ganun din dito, and sa letter N, clickable tong mga to. And then, next naman, dito sa weather guessing, ito yung kanyang directions. So, itong activity na to is wala siya sa PowerPoint. Pero nandito siya sa, wait. Ito yung mga pictures na i-guess nila. Ito na yung materials niyo po na ipiprint. Nandito yung objectives. Ito yung elicit, engage. Itong sa engage, ito siya, things we should remember while watching. Tapos pwede mong ipakita yung emoji na to. It means na keep quiet. And then yung isa naman is listen. Yan, kasi di ba may magpapa-viewing ka or magpapa-view ka ng slideshow. Tapos, dito naman, viewing time, ganyan. So, dito ma'am, baka gusto mong gawan ko na lang ng video. Just message me if video na lang. Kasi para hindi siya plain lang na ganito. Ayan na yung parang slideshow mo kasi. And then, after nyan, after nila dito na siya. So, numbers 1, 2, and 3. Clickable tong mga to. 1, 2, and 3. Tapos, another activity, match it, directions, ayan. So, ito naman, ito na yung explore part. Match it, ito, dapat may box ka. Tapos, inside the box, nandun yung mga pictures. Ito yung mga pictures na ipiprint nyo po. Ito, stormy, windy, sunny, and rainy. Yan yung ipiprint nyo. Tapos, dyan nila parang i-match yung mga pictures na kukunin nila dun sa box. And then, next activity, dito sa solve the mystery puzzle, ito yung kanyang instructions. And then, ito yung mga clue. For example, click mo lang tong word na clue. Lalabas yung first clue, 5 words. So, dito sa activity na to, ikaw na lang po mag-write sa board. For example, first clue, mag-write ka ng 5 na underlined words. And then, second clue, first word, 7 letters. Dun sa first line, ikaw na lang po bahala dito ma'am. Basta, ito yung mga clue. Sundan nyo na lang po. And then, after nyan, ayan. So, ito na yung phrase na mabubuo nila. Effects of weather on people. So, itong word na to, or yung phrase na to, is dapat, ito na yung kalalabasan nung mystery word or phrase na hinahanap nila. Ito na yung, parang makikita din po to dun sa board, yung isinusulat nyo habang ina-answer nila yung mga clue. Kasi, as you can see po dito, sa clue, may parang solving siya para ma-indicate yung numeracy. Kaya naglagay po ako niyan. First word, first letter, 3 plus 2. 3 plus 2 is 5. So, anong letter yung number 5? A, B, C, D, E. Ayan. Tapos, first word, sulat niyo lang po ng E. Ganun lang po. Tapos, dito sa group activity, after niyang i-discuss sa kanila yung rubric, ito na yung kanilang mga tasks. Ito na. For group 1, 2, and 3, and 4. So, dito, para hindi lang siya plain, pwede mo siyang idikit na lang sa construction, ganun. Ikaw na lang po bahala mag-design for their task card or for their group activity para mas magandang tignan. Tapos, ito, group 1. Ito na yung kapag magpe-present na sila. So, yung kapag, halimbawa, habang gumagawa sila, pa-add na lang po ng timer kasi di ako makapag-download ng video. Ayan. So, group 1, ganyan. Ito lang yung ipakita mo while sinishare ng group 1 yung kanilang finish output. And 3, 4, and group 4. And then dito naman sa quiz,
number 1, itong mga letters na to is clickable sila. For example, letter A, click mo lang yan. So, kapag nag-fade yung parang ganyan, parang medyo na lessen yung kanyang transparency, it means wrong answer yan. Kapag naman nag-ganon, nag-pulse siya, it means that's the correct answer. Kasi tingnan niya, ayan. Ganon din dito, clickables ng mga A, B, and letters C. Ayan lang.